welcome to TDSI. Ngayong araw, isa pong software engineer from Parañaque ang aalamin natin kung ano ang naging journey niya inside TDSI. Here's Sir Ces Imperial from Parañaque. Hi, Sir Ces! Hello po. Good evening. Hi, classmates. Good evening po, sir. First of all, sir, I would like to congratulate you po for successfully passing TDSI for course. So, congratulations po. Hi guys, I'm Ces Imperial. So, currently working as senior software QC engineer sa Makati. So, ayun, for 5 years. Sir Ces, meron ka na bang background sa trading prior this Forex class? Yes po. Actually, 2017, kung di ako nagkakamali, yun yung time na hype sila Bitcoin and yung other coins po. Yun. Doon po ako nag-start talaga. Yun po. So, nag-start ka international market agad? Bitcoin? Bitcoin, Ethereum. Never trade in PSE? Naririnig ko si PSE that time, pero never ko siyang na-try talaga. So, yun. Actually, parang gusto ko siyang i-try, pero parang never naman ako nagkakaroon ng opportunity. Ayun po. So, how was your trade po way back 2017 dito sa Bitcoin? Okay naman siya that time. Pero tawag dito, parang madali kasi before parang dati aabangan mo lang. Pag bumaba, pasok ka, pag umangat, benta ka. Wala akong idea sa long or short trading. And then, wala rin ako ng mga stop loss, mga ganon. Ang alam ko lang that time is mga basic lang ba, mga resistance and support, and then konting knowledge din kasi nagbabasa eh. So, maghahanap ka ng news, gano'n, tapos sa mga friends, tapos syempre, responsibility mo rin namang i-research kung ano yung mga nakikita talaga or nababasa, naririnig, gano'n. So, normally, ano ka lang talaga, buy low, sell high? Po, ganun lang po. Kasi simple lang po before eh. Ganun lang po talaga. And sa tingin ko, those times na nagtitrade ako, more on chamba trades lang. Kasi, kumbaga sumasakay lang talaga ako eh, sa kanila, sa mga may alam. For the hype lang. For the hype lang. Nagkakataon naman na yung hype na yon nasasakyan ko naman, nasaswertehan ko naman. Pero dumating din po ako sa point na nag-against sa akin yung mga bagay-bagay. So, ayun. Ayun. How about TDSI, sir? How did you learn about TDSI? How did I learn it? Ano po, actually, nag-join ako before sa Traders Lounge. Naabutan ko pa yung Tabula Rasa before sa YouTube. Available pa siya. And then, may mga lessons din kasi before sa group eh. Pero, related siya sa PSE pa that time. So, doon ako nagkaroon ng sobrang interest sa trading. And then, ayun, kung ano yung mga pinopost na video, yung may mga comments doon, sinesearch ko siya sa YouTube, kasi nahanap ko lang. Tapos, nung nagkaroon na ng TDSI talaga, actually prior sa TDSI, alam ko meron pang mga ibang short courses lang. And then, naka-enroll din po ako doon. Pero, hindi ko siya nabibigyan ng time. Kaya sabi ko, nung nakita ko yung TDSI program, sabi ko, ayun na, hindi ko papalagpasin yun. Kaya, enroll na agad ako. Kailan ka naman first nag-join ng TDSI para dun sa yung Forex class? Okay. Ito po yung kwento kasi nun. Batch 1 ako ng crypto. Crypto talaga. And then, something happened na I had to change my priorities. Kaya hindi ako nakagraduate doon. So, akala ko
Parang one time na lang mangyayari yung TDSI program. And then sabi ko, nagkaroon ng second batch yata, pero hindi pa rin ako naka-join. Kasi nga, yun nga, nagbago ng priorities dahil naging busy sa work and other stuffs. And then sabi ko, gusto ko talaga to, yung trading. Pero sabi ko, since may background na akong konti sa crypto, might as well mag-try ako ng ibang market naman, which is yung Forex, para at least dalawa yung alam ko. Hindi man ako sobrang husay dun sa isa, at least maging expert naman ako dun sa bago. And then I decided na, sabi ko, eto na talaga, saseryosohin ko, a-attend ako, talagang magno-notes ako, lahat. Ayun po. I remembered one time you messaged me na, "Ma'am, game na talaga." Opo. And that's the time na talagang graduate ka nga. Opo. After several tries. Opo. Pinrove mo na nung time na seryoso ka na, eto na talaga, gagraduate talaga. Opo. So sir, ano naman yung mga expectations mo? Why did you join TDSI? And what is TDSI for you? Expectations, kasi nasa Traders Lounge na nga po ako talaga noon pa. So, ang pinaka-expected, parang in-expect ko lang nun is, paano ko maiintindihan si Lioness kung paano niya ginagawa yung trade niya. Sabi, parang ano kasi, nabibilib ako sa kanya. Sabi ko, paano niya naiisip to? Itong mga bagay na to. Sobrang simple, sabi kong ganun. Na hindi ko naman nakikita sa YouTube. Kasi marami po sa YouTube na magtuturo sa'yo kung paano, ano yung gagawin mo, ano yung susundan mo. Maraming methodology. Pero pagting kay mga Mulayan, sabi ko, bakit parang ang simple lang? So, ine-expect ko, mukhang sa kanya ko maiintindihan yung mga nasa isip ko, which is, tama nga naman, sa kanya nga talaga. And proven, kasi sa sobrang kulit ko, kung alam niyo lang kung paano ko sinubok yung route talaga to the extremes. Ayun. Yun po. So sir, can you tell us about your experience as a TDSI student? Experience, ano ba? Hindi ko masabing masaya kasi nga emotionless tayo. Pero outside siguro my trading personality, nakakita ako ng malaking growth talaga. Yung patience, ganyan. And then yung control, discipline, yun talaga yung pinaka naging sa akin, malaking improvement. Kasi before, may marinig ka lang na negative. Parang noon po dati, parang may marinig lang ako negative, pasok ako. Or what news, kakabahan ako, lalabas ko na yung binili kong crypto, ganun, i-convert ko na siya. Ganun po. So, ang laki po talaga compared before. Hindi man ako naging pro dito pagdating sa technical analysis kasi ilang percent lang talaga siya ng process natin. Discipline po talaga yung number one. Ayun po. So inside TDSI pala, naging discipline and talagang fina-follow mo na yung strategy regardless na dun sa mga news na lumalabas. Opo. How about bootcamp, sir? Did you join bootcamp and how was it? Ayun, yun yung pinakamaganda doon. Yung bootcamps. Actually, I joined the first bootcamp. Hindi pa po ako nakaka-join ng second. Pero, ayun nga po, di ba? Parang sa usap natin dalawa, parang ang dami kong confirmations doon sa bootcamp na sabi ko, parang iniisip ko lang to noon. Tapos, mako-confirm ko na, okay, ganun pala talaga. Siguro, nagkaroon ng sa akin, ng push na hindi ko kasalanan to. Kumbaga, market yung nagde-decide talaga, ganyan, na everything is about probabilities, ganun, and discipline, yun po. I remember you said nga, dati yung mga question mark mo, ngayon ay
Exclamation point. Yes, exclamation point na. Nang dahil sa bootcamp. Dahil sa bootcamp. Ayun po. Ano naman sir yung mga activities nyo inside TDSI? Paano po bang activities to? Yung mga Zoom meetings po ba? Or yung other things na ginagawa ko bago ako mag-trade? Gano'n? Ay, yung mga pinagagawa sa inyo ni ma'am. Ayun. Ayun nga po, yung lot sizes, syempre magsisimula tayo sa mababa hanggang sa palaki. And then, tapos, yun yung time na hahanapin mo kung ano yung trading hours mo talaga, kung kailan ka in the zone. And then, ayun, pinaka-fit na time frame sa'yo. Baka sa 3 minutes, sakto lang. 5 minutes, natatagalan ka. 1 minute, sobrang bilis. So, ayun. Yun po. Ayun. So, inside TDSI pala, hindi lang siya parang spoon feed talaga na ibibigay sa'yo lahat. So, may participation ka pa din. Kung saan ka mas magiging komportable. Actually, mas nakatulong yung TDSI para mas malaman mo kung saan ka fit. Kasi mas real life experiences kasi yung nandoon sa loob, hindi lang ikaw. So, parang mas nako-confirm mo sa sarili mo na, tama pala yung pakiramdam ko na nandito ako, na nasa ganitong setup ako. Ganun. So, aside from spoon feeding sa mga students, syempre kailangan meron ding participation yung mga students kung paano sila magte-trade on their own. Actually, part po talaga ng discipline yan. Hindi lang naman din dapat naka-rely ka all the time sa mga sinasabi. Mas kailangan natin ma-experience personally kung ano yung sinasabi nila para masabi mong natuto ka talaga or na-gets mo talaga. So, ayun po. Yun yung pinakamagandang part doon kasi syempre pag nagkakamali ka, sinasabi sa'yo na okay lang yan, normal yan, ganyan. Ayun po. Mas madediscover mo pa yung sarili mo layo. Mas mai-improve mo pa yung kailangang mentality, yung discipline pagdating sa trading. Ayun po. How about 3 best things, sir? What are the 3 best things about being a TDSI? Ayun. 3 best things. Number 1, syempre, si Lioness and then yung RMs. Sobrang hands-on nila pagdating sa sa mga questions nyo. And then sa kung ano yung nararamdaman mo after the trade or during the trade. Number 2, yung program itself, napakaganda ng structure niya. Pwede sa lahat. Pwede sa may knowledge na, pwede rin sa zero knowledge. And ang maganda doon, tinuturuan ka niya, pero hindi nabubugbog yung utak mo. Siguro ma-overwhelmed ka ng bahagya kasi may makikita kang mga malalaking values na syempre, isa-sample niya sa'yo na live to, guys, hindi to fake. Syempre, may mga ganong moment. And then, yung third is yung community para sa akin. Pag uma-attend ka ng live sessions, lahat nagpa-participate. Lahat nag-share ng experience nila, whether gain sila or loss sila. And ang maganda doon, at that point, nako-correct na sila. Nako-correct na kami na, guys, pag ganito yung scenario, ganito, ganyan. Kumbaga, alam mo na hindi mo na hihintayin yung bukas or kung anong araw man. At that point, ginaguide ka na sa tamang path. Ayun po. So, big factor din talaga sa isang trader, di ba? Especially sa mga newbie, talaga yung community. Yes. Community talagang yung nakakausap mo is naiintindihan ka. And talagang yung mentor mo is nakakausap mo talaga. Hindi yung parang naka-record lang. Nag-share kayo ng kumbaga, nag-share kayo ng experience. Doon nga po ako nagulat Minsan na, parang yung si Bobet, ayun, alam niyo naman po yun, na tinatanong mo siya sa iyo. Pinagdaanan din pala niya yun. Yung mga pinagdadaanan ko. So, actually, isa yan sa mga naging, parang
idol ko sa kasi madalas siya mabanggit. So inisip ko, paano mag-isip sila? Ano yung mindset nila? Ano yung disiplina nila? And throughout the program, ayun, na-discover ko yung disiplina at mindset na para sa akin. Ganun po. So parang through your classmates' experience din. Mm-hmm. Parang dun ka rin na-push. Kasi, guys, para po sa kaalaman nyo po, lahat po talaga ng ini-interview po namin dito, lahat po ng mga videos namin ay pinapalabas po dito, is totoo po lahat. Yes. Talagang sila po ay kumita, nag-gain po sila, kaya po sila yung nakagraduate. Kaya nga po yan nga po sabi ni Sir Ces na talagang sinearch niya po totoo si Sir Bobet. Tinanong niya pa po ako personally regarding kay Sir Bobet. Then, ayan nga, parang naging motivation niya si Sir Bobet. At ngayon nga, graduate na rin siya. Opo. So, congratulations naman sa part na yun, sir. Thank you po. So, ngayon, sir, from crypto, syempre, cryptocurrency yan, medyo mas volatile siya, di ba? Mm-hmm. Mas ang crypto compared sa forex. Hindi ka ba natakot mag-try naman ngayon ng bago? Kasi from crypto to forex, hindi ka ba natakot na magpo-forex naman ako by this time? Hindi na po eh. Kasi kumbaga, aware na ako sa losses talaga. Aware na ako. So, hindi na ako, siguro merong takot pa rin. Pero, yun nga, sabi ko nga, dahil sa TDSI, yung awareness ko, mas lalo ko pang napanindigan na okay lang talaga. Normal lang ang lahat. So, kung hindi ka natatalo, posibleng hindi ka rin manalo. Kasi part siya ng sistema talaga. Hindi mo maaalis yung bagay na yun. Talagang ang losses is part ng po, journey talaga ng isang trader. At dun mo makikilala yung sarili mo sa losses. At doon ka rin tatatag. Doon ka rin tatatag talaga. At speaking of your losses, sir, di ba, nasabi mo, doon ka tatatag. Can you tell us about your trade? Did you experience several losses and how did you deal with it? Ayun, pagdating naman sa losses, yung unang parang unang judge trades ko, hindi ko naiintindihan yung mga losses ko talaga. Sa totoo lang. Kasi, syempre, dahil may idea ako ng trading before, iniisip ko, bakit hindi ako nag-gain? So, dun pumasok yung pagbabasa ko ng paulit-ulit ng mga notes sa website. Nakailang beses ko ulit ako doon. So, naalala ko yung FTR Cup na yan. So, sabi ko, okay, sige. Simulan natin. FTR Cup, kung ano yung sistema, stick lang ako doon. So, naintindihan ko na yung losses. Ngayon naman, dumating po ako sa point na, okay, gets ko na siya. Ngayon, ipoprove ko ngayon kung totoo ba tong si Root na to. Stick lang ako kay Root, walang ibang gagawin. Basta set up ako ng Root, set ako ng stop loss, set yung Kylos, and then yun. So, habang tinitesting ko siya, maniwala kayo sa hindi. Hinanapan ko talaga ng butas yung sistema na yun, guys. Tapos, habang ginagawa ko yun, actually, nagulat ako na graduate pala ako. Habang sineshape ko yung personal style ko sa pagtitrade, nakakatuwa ng napoprotectionan ka na. Hindi ka mawa-wipe out habang dinodiscover mo yung sarili mong style kung saan ka pinaka-fit talaga. So, yun yung nakakatuwa sa TDSI din. Yung baga, you can explore while protecting your own buying power nang walang takot. Ayun po. So, talagang na-prove mo sa sarili mo na talagang root strategy or the strategy using inside TDSI is really working. Yes po. In-statistics ko na, nag-gather na ako ng enough data. Sinet ko talaga sa isip ko na ito yung number of trades na gagawin ko. Tapos i-measure ko kung gaano siya ka-effective. And then nagugulat po ako. Kagaya po ng mga chat ko sa inyo sa weekly na, Madam, ang galing ginawa ko na lahat, pero hindi pa rin ako nawa-wipe out talaga. Minsan nag-gain pa ako or nagbe-break even. Pero
Alam niyo po yun, kung magka-loss ka man, 1% lang, kikitain mo na siya kinabukasan, tapos baka gain ka pa. Ayun, nakakatuwa lang po talaga. O, diba? Basta talagang mag-i-stick ka lang talaga sa strategy. Stick lang po talaga. At saka, yun, syempre, yung disiplina mo rin na huwag kang magre-revenge trade, huwag kang mag-overtrade. Tapos, kung ano man yung mga nakikita mo na mga classmate mo, mga progress nila, ma-inspire ka, pero wag mo silang habulin. Yun. Yun po. Totoo naman yun, sir, di ba? Never compare yourself. Never compare your progress, di ba? Yes, sa mga classmates mo. Tulad nga ng ginawa mo, di ba? Ginawa mong inspiration. Opo. Yung isa sa mga classmates mo nag-imagine. Opo. Nakakasama ko po kasi siya sa mga live sessions. Eh. So sabi ko... Mabait din naman yun, Sir Bobet. Opo. Sabi ko, sino kaya to? Syempre naman po. At least magka-idea ako kung sino siya. Hinanap ko talaga yung interview niya, tapos pinanood ko. Actually, halos lahat ng interview, pinanood ko ng hindi lang isang beses. Kasi, kung sisipagan nyo lang guys, may mga gem sa mga interviews na yon. May mapupulot kayo doon. Baga, from the experience of the others, may makukuha. May makukuha po kayo doon talaga. Totoo po. Kasi true experience talaga. Kumbaga, totoong experience ng mga totoong tao. Yes po. Opo. So, ikaw naman, sir, ano naman yung mga mistakes na nagawa mo sa pagtitrade mo? And paano mo siya na-overcome? Naku, ang dami po. Naalala niyo po yung sinend ko sa inyo na parang 4 shorts siya. Tapos napindot ko long. Sinuwerte lang ako na nag-umano sa akin, pumabor sa akin. Ayun, isa na yon. So, marami pa eh. Sobrang dami. Nag-duplicate yung mga trades ko. Ganyan. Siguro sa sobrang, emotional, ang daming pindot na nagpatong-patong. Ayan. So, paano ko ba siya na-overcome? Actually, nakatulong yung bootcamp talaga. No? Pasko na lang yung araw. Iniisip ko na lang na hindi ko araw ngayon. Pero baka next week, puro araw ko na. So, ganun. Hindi po ako nakawalan ng pag-asa. Kasi, kumbaga, never mong i-judge yung performance mo sa single trade. Or sabihin na natin, sa few trades. Tignan mo siya in the long run. Kumbaga, kung mag-gain ka ng maliit ngayon, okay lang yan. Kasi pag pinagsama-sama yan, in a series of trades, magugulat ka na gain ka pala talaga. Hindi ka talaga lost. Pangit lang kasi yung kulay red. Madaming kulay red. Tapos magugulat ka, nag-iisa lang yung green mo. Pero pag nakita mo naman yung green mo, mataas naman yung value, di ba? So, ayun, nasanay na lang din ako na, okay, kung ano yung result nito, ito yung result ngayon, bukas, ganun din, hanggang sa on a large data, doon ko siya malalaman na okay pala ako, ganun. Okay naman pala. Kumbaga, pangit lang tignan ngayon, pero in a month, doon mo masasabi, or in month or two, ganun. So, ang nakapag-correct pala talaga sa mga mistakes mo is yung naka-attend ka ng bootcamp. Opo, napakalaking tulong ng bootcamp na yan. Kasi kung gusto mo siyang gawin for a long time or maybe for the rest of your life, maganda maka-attend ka ng bootcamp kasi doon sasabihin kung paano ka magpa-plan ng mga trades mo, ano yung approach mo sa bawat araw, sa bawat losses, i-eliminate mo yung mga bagay, mga external factor na possible na maka-affect sa ginagawa mo. Ayun. Tsaka syempre, discipline din. At tsaka yung may mga questionable emotions ka din na mako-confirm mo din na tama pala yung nararamdaman ko. Okay lang pala to. Lahat pala nararamdaman to. Lahat na e-experience to. Parang ang yung bootcamp. Hindi ka nagsa-self-pity. Oo. Ganon. At saka, yung bootcamp 1,
yung mga questions sa isip mo, doon masasagot lahat. Doon siya masasagot. Kaya, ano rin, tawag dito, sobrang thankful din ako na naka-join din ako doon. Hindi ko siya pinagilagpas. Kumbaga, pinag-ipunan ko talaga yun. Sabi ko, mag-join ako kasi palagay ko mahalaga to eh. Sabi ko ganun kasi madalas to ma-mention. Sabi ko ganun. And lagi siyang nandyan. Sabi ko, gagawin ko na to ngayon kasi malakas ang kutob ko na malaking impact sa akin to. So, tama naman po ako. Ayun po. Thank you din po sa pag-avail ng ating podcast. So, how about your schedule, sir? Hindi ka ba nahihirapan mag-trade sa schedule mo? Sa schedule ko, hindi naman masyado kasi naka-flexible. Medyo flexible naman yung work hours ko. So, same routine pa rin. Mag-work muna ako and then other activities. It could be going to the gym or magbabasa ng book bago mag-trade. Basta I make sure na pag nag-trade ako, in the zone talaga ako para doon yung focus ko. So far, pasok naman ako dun sa mga market sessions na available. So, ayun. Okay naman po. Hindi naman po ako nahirapan mo. Ano po kasi, pinapanood ko po talaga yung market. Kung sabi ko, ano bang mangyayari dito? Kasi hindi naman tayo yung magde-dictate eh. Kumbaga, ganun talaga yung cycle niya guys eh. It's either going long or going short. Wala ka na talaga ibang makikita. Biruin niyo po, hindi ako nagte-trade, pero nag-short or naglalong siya. Di ba? So, hindi mo talaga hawak yung market. Ayun. Ang hawak mo lang ay? Yung sarili mong DP. Tsaka yung mapa. For you, sir, says, you experience crypto, you experience Forex. Was trading hard? Starting to trade, yun ang pinakamahirap. Kasi, hard-earned money mo yun eh. So, dyan papasok yung mga questions na, sigurado na ba ako? Ganyan, gagawin ko ba talaga to? Or hindi. Pero yung trading itself, with yung sa sistema natin, hindi siya mahirap. Susundin mo lang talaga siya. And then, discipline lang. That's it. Wala ka nang kailangan, diba? Ayun po. Tsaka, syempre, kilos. Yun. What was the hardest part for you, sir, ng trading journey mo? Hardest part ng trading journey ko? Palagay ko yung yung mag-absorb ng mga lessons. Kasi kagaya nga po ng sabi ko kanina, meron na kasi akong knowledge before na kahit konti. So, yung feeling na nagko-kontra yung isip mo sa tinuturo sa'yo, yun yung yun yung para sa akin pinakamahirap. And then later on na-realize ko, ito na yung sistema eh. Ano pa bang kailangan kong gawin? Nandito na, tinuro na. So, kinalimutan ko na yung lahat. Nagtiwala na lang ako doon talaga. And syempre, ganun pa rin. Meron pa rin namang, na-apply ko pa rin naman yung mga konting yon. Pero, ang labanan kasi talaga dito is disiplina eh. Hindi naman talaga yung strategy. Kasi kahit ano namang strategy gamitin mo, hindi naman yung strategy mo yung magdidikta ng direction. Kumbaga, your strategy itself, parang 10% lang yan. Or baka 15, ganyan. Pero discipline talaga yung magpapa-stay sa market. Ang labanan naman dyan kasi talaga sa trading is yung makapag-trade ka ng mahabang panahon. Hindi naman magpalakihan ng games. At lalong hindi palakihan ng losses. Ganun. Yun. A strategy kasi is just a guide or just signal kung may signal ka ba. So, nasa trader pa din siya. If i-follow mo siya, mag-a-against ka, or meron kang additional na gagawin. Pero that does not guarantee you
profits all the time. Siyempre, isipin mo, hindi lang naman din sa'yo umiikot yung market. Hindi ikaw yung nagdidikta. Maraming factor talaga. As in. So, kailangan i-protect mo yung self mo. Magkaroon ka ng discipline. I-identify mo yung risk appetite mo through kilos. And then, syempre, bootcamp. Yeah, bootcamp. Doon talaga marami kasi, marami akong gusto sabihin, pero isa-summarize ko na lang, bootcamp. So ngayon, Sir Ces, how does it feel, di ba? Na finally, na ginawa mo na lahat-lahat, minsan pinrove mo pa sa sarili mo na yung strategy hindi gumagana, pero di ba, still, gumagana pa rin pala talaga siya. How does it feel ngayon na ikaw ay graduate na sa TDSI Forex? Ayun, sa wakas, graduate na din. Kasi, syempre, ang dami kong ginawa eh. Kumbaga, yung judge trades, hindi ko siya inisip na judge trades. Inisip ko siya na, time to learn talaga. So, hindi ko masyadong pressure that time yung sarili ko. Siguro may konting pressure. Nag-focus lang talaga ako kung hindi paano mag-trade, kundi kung paano maging trader. Ayun. Kung paano maging trader. Kasi yung pagte-trade, madali lang yan. Trade ka lang, diba? Pero yung pagiging trader, yun yung mahirap i-shape eh. Yun yung mahirap i-build. Na normally siguro, yung iba kaya nape-pressure dahil sa judge trades nila. Kasi, ang guys, ang goal nyo is makagraduate. Ako, I would suggest na i-shape nyo yung sarili nyo kung paano maging trader. Kasi yun talaga yung magpapatagal sa inyo. Hindi yung ibang bagay. Kasi yung pagiging trader, personal yan. Kailangan mong, ang kalaban mo dyan sarili mo. So, kailangan mas maintindihan mo yung sarili mo bago yung ibang bagay. Pag alam mo kung paano ka maging trader, alam mo kung ano yung risk na available lang para sa'yo, magugulat kayo na parang mas magiging efficient yung ginagawa nyo all the time. Hindi nyo iisipin yung losses, hindi nyo iisipin yung gains. Basta ginagawa nyo siya para mag-trade. Ganun. Very well said, sir. So, napakaganda naman point niya na you have to be a trader, di ba? Opo. Parang yun yung mo sa sarili mo, maging trader ka. Yung discipline talaga kailangan. Kasi maraming trader, sinasabi nila trader sila. Yes, they are traders, pero they are lack of discipline. Kasi number one na dapat talaga gawin ng isang trader is yung discipline talaga. Kasi nandyan na nakapaloob lahat. Pati yung emotions mo, lahat. Kung paano mo siya once you're a disciplined trader. Opo. Kasi, lalo na yun, emotions natin. Pag malungkot ka, posibleng talagang magre-reflect siya sa ginagawa mo. Pag masaya ka, magre-reflect ka rin. So, kailangan talaga control mo yung emotions mo. Kumbaga, mag-mature ka sa pagiging trader mo. Siyempre, ayun. Ayun po. So, kaya meron tayong checklist na nakapaloob din. Yes, checklist pala. Yun pala nakalimutan ko sabihin. Kasi subconsciously alam ko na siya eh. Minsan, pagtingin ko sa monitor, alam ko na eh. Parang dumaan na sa isip ko, nag-automatic na, wait, no, hindi ako nagtitrade. Or pagharap ko, okay, nagtitrade ako. Ayan. Binay-heart ko po pala yan. So, napakalaking tulong din talaga ng checklist ng TDSI. Yes po. So ngayon, sir, na ikaw ay graduate na, di ba? Will you recommend TDSI sa family members, colleagues, and friends mo na maging part din ng ating courses? Yes po. Definitely. Very recommendable. For all ages, of course. Ayun, actually, nag-invite na nga po ng ibang friends dito. Kasi sabi ko, kung gusto nyo matuto ng trading, na sure ako, makaka-relate sa
magiging experiences nyo, ito na yun. TDSI na yun, sabi. Ayun po. Based na rin sa experience ko. Kasi, dito, may makakausap ka na may mapapagtanungan ka. Tapos, ayun, maraming nag-share din ng experiences nila. And ang maganda dito, live trades. Live trades talaga. So, hindi biro yung ginagawa mo. Kasi pag nag-ano ka lang, paper trading, wala walang emosyon dun. Hindi mo, hindi siya tunay na pera So, posibleng magaling ka dun, pero pagdating mo naman sa live trading, hindi mo alam kung paano i-handle. So, TDSI, para sa akin, nakakagulat, pero the best talaga. So, talagang TDSI is real trading, real money, real emotion. Yes, exactly. Ganun na nga po. So, ano naman, sir, yung message mo po sa mga kapwa mo traders or sa mga ibang Filipino or viewers natin na gusto rin itry ang international or global market? Ayun. Ang message ko lang sa kanila is huwag silang matakot, no? Nandito naman yung TDSI to help and guide you. Sa simula lang naman yun Kasi hindi natin alam. Hindi natin naiintindihan. Pero syempre, with the help of TDSI, mas ma-explain nila sa inyo ng mas detailed yung mga nangyayari. Kaya, hindi mo na siya kakatakutan. Mas mamamanage mo yung personal, mas mas-shape mo yung personal style mo, syempre, dahil din sa TDSI. Tsaka, yung lessons dito, galing sa buhay ng isang trader talaga. Sa experienced trader. And, I would say na never nagkulang yung team ng TDSI pagdating sa lessons. Ultimo, nararamdaman nila, sineshare nila. So, masasabi mo, hindi ka iba sa ibang trader. Kumbaga, same lang tayo. Nauna lang kaming dumaan sa ganyang phase. And, nandito sila to guide us. Diba? Para, syempre, ma-protectionan din kung ano yung meron tayo. And then, syempre, maging successful din in the future. Kasi inside TDSI talaga, real experience ng isang trader yung nakapaloob sa program. Kaya that's why yung mga emotions na nararamdaman ng lahat ng traders or lahat ng students is talagang alam ng mentor dito sa TDSI, ng mga RM. Kaya parang alam mo yun, medyo nakakagaan ng loob once na alam mo na hindi ka nag-iisa. Yes. Na normal lang yung nangyayari sa'yo kasi part of your trading journey yan. Diba? Yes. And part of you to grow up. Yes po. At saka yung feeling na may nakaka-relate sa pinagdaanan. Ayun, at pinagdadaanan mo. Kumbaga, napakalaking bonus na yon kasi hindi ka malolost Usually, yung mga nagkukwit, madalas kasi nalolost sila. Kumbaga, naligaw sila sa path, wala silang mapagtanungan, hindi rin sila masatisfy ng internet, ng information galing sa internet. Dito, sinasum up nila lahat yun. Lahat ng nararamdaman mo, maiintindihan mo bakit mo siya nararamdaman, bakit hindi mo siya dapat naramdaman, ano yung mga do's and don'ts, kung paano ka mag-iingat, na hindi nasa-sacrifice yung gusto mong mangyari or maintindihan. Si TDS ay yung talagang pinakamalaking part doon. So, thank you so much po, Sir Seth, sa pag-share mo po sa amin ng iyong experience and ang dami po naming natutunan ngayon. At dami naming nalaman tungkol din sa'yo sa mga pinagdaanan mo sa iyong trading journey.
And do you have a final message po, sir? Ayun. So, ayun guys, keep on trading lang. Huwag kayong matakot sa losses. Part talaga yan. Hindi naman all the time loss ka. Darating din yung time na magsasawa ka sa games. So, be patient lang. As long as you're trading and as long as nasa game ka, good to go ka. Hanggang may pang-trade ka bukas, safe ka. Or sa susunod na buwan or sa susunod na taon, wala ka dapat itatakot. Yun lang. So thank you so much po once again, Sir Ces. We're very proud of you na finally, eto na nga, kitang-kita talaga yung pag-grow mo as a trader. Pinaka the best talaga na mag-start is yung zero knowledge ka talaga sa trading. Kasi may times na kunwari meron ka ng idea, nagbabanggaan yung alam mo versus sa tinuturo sa'yo. So unlike kung zero knowledge ka, ang ano mo lang, ang way lang ng utak mo is mag-absorb lang ng lahat ng knowledge na tinuturo sa'yo. So, yun po. So talagang maganda pala tong TDSI para sa mga newbie, especially sa mga zero knowledge talaga. Yes po. Yes po. I would very highly suggest na kung zero knowledge ka, sa TDSI ka magsimula. Kung feeling mo lang, hindi ka masasatisfied, which is I doubt. Hindi, saka ka mag-try, pero parang sa experience ko, malabo na mangyari yun. First week pa lang, masasabi mo na, or a couple of weeks pa lang, masasabi mo na sa sarili mo na you're nasa right track ka.